Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong news published by News Blast Online or ito SMNI ito eh. Panawagan or pakiusap, nagmamakawa, nagsusumamo si Senator Panfilo Lacson sa kanyang kasamang senador. Please lang naman, please. Ano yung please? Perma ng kanyang Blue Ribbon Committee report. Kulang na kulang pa ang perma. Pakinggan natin ang balita. Plenaryo ng Senado ang partial report kaugnay ng kontrobersiya sa flood control projects dahil kulang pa ang pirma ng mga senador. Kaya naman nanawagan si Panfilo Lacson na madagdagan ang mga lumagda sa nasabing ulat. Si Angel Pastor sa detalye ng balita. Nanawagan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa kanyang mga kapwa-senador na pirmahan na ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects. Ayon kay Lacson, kulang pa ang bilang ng pirma upang maihain ang report sa plenaryo ng Senado. Anya, 4 pa lamang ang lumalagda sa report kabilang sina Bam Aquino, Ontiveros at Kiko Pangilinan. Samantalang 9 na pirma ang kinakailangan upang ito ay maisalang sa pagtalakay. Giit niya, simple lamang ang kanyang pakiusap sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Maaari naman anya silang magtanong, magmungkahi ng pagbabago o magbigay ng komento kapag naihain na ang report sa plenaryo. Ngunit kung mananatiling kulang ang pirma, hindi ito maihaharap sa plenaryo at hindi rin matatalakay ng Senado. Babala rin ni Lacson posibleng ma-archive ang report kung hindi ito mapipirmahan bago mag-adjourn ng Kongreso sa Hunyo. Dagdag pa niya karamihan sa kanyang mga rekomendasyon, lalo na kung sino ang dapat imbestigahan o kasuhan, ay tila naunahan na ng mga pangyayari. Giit ng senador na wala siyang itinatago sa issue at ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin kahit pa may ilang kasamahan ang hindi natuwa sa kanyang mga rekomendasyon. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor SMNI News. Ayaw perma ng kanyang report. Yung mga dilawan lang ang pumirma. Anong ibig sabihin yan? Marami nang hindi believe kay Senator Lacson. Sayang. Ay, sayang. Di ba may kanta na, sayang, bakit ka ba nagkaganyan? Yung naipundar niya na magandang legaseya. Ito, pananaw ko lang ito ha. Napakaganda ang legaseya ni Cadet Lacson, Premier. Courage, loyalty, integrity. Kitang-kita ko sa kanya noon. Yung pagiging police officer niya, PNP chief, wow, saludo ako. Pero mo yan, mayroon siyang courage, loyalty, integrity. Nung si ERAP, nag-withdraw ng support, ang AFP, PNP, bataan siya ni ERAP eh. Inappoint siya ni ERAP as PNP chief, tapos he has the courage to withdraw support from questionable president. Bibira yan. Kailang nagawa niya. Sumama siya sa karamihan, yung AFP, PNP, nagkaisa. Withdrawal of support from the sitting president na who was voted. Malaki ang boto ni ERAP eh. Overwhelming yung boto niya. Kailang nang dahil sa issue sa wetting, ayun. Kaya yun, lahat ang gandang legaseya ni Senator Lacson. Kahit yung first 3 terms niya, tama ba yun? Naka 3 terms ba siyang senador? Napakaganda. Kaya sabi niya nung sa kanyang privilege speech, bago ka pa dumating, sabi ni Marcoleta, nandito na ako, lumalaban sa korupsyon. Correct. Isa siya sa mga senador na hindi tumatanggap ng pork barrel. Linalabanan niya and dala-dala niya yung record niya gano'n. Yung mga privilege speech niya, itong 20th Congress, yung mga dalawang expose niya tungkol sa
flood control anomaly. To me, ang paniniwala ko, kaya nagsalita si PBBM na mahiya naman kayo. In-expose niya na kasi booking na eh. Nang dahil sa mga investigasyon na ginawa ni Senator Lacson. So, everything is going fine. Hanggang nung naging chairman siya ng Blue Ribbon, okay pa rin. Na pagdating ni Gutesa, yan na. Nagbago ng ihip ng hangin hanggang ngayon. April 14, dapat sana nag-hearing siya. May hearing ng Blue Ribbon, ipinospon niya. Ang daming kadahilanan dahil daw sa energy crisis, kung ano-ano pa. Wala na. So, makakakuha pa ba siya ng required 9 signatures? Apat pa lang, kailangan pa niya ng 5. Sa tingin ko, wala na. Kaya, kung ako si Senator Marcoleta ngayon, patawa-tawa ang huling halakhak kay Marcoleta. So, between Marcoleta and Lacson, panalo si Marcoleta, talunan si Lacson. Sa pananaw ko, opinion ko lang. Dahil kung si Marcoleta pa ang naging tuloy-tuloy na chairman ng Blue Ribbon, tapos na sana yan. May recommendation na, may nakasuhan na sana. Kaya lang, ang dahil kay Senator Lacson na hindi ko alam kung anong... Kaya pa kahit si Congressman Erese, sabi niya, Idol, Senator Lacson, anyari sa'yo? Parang ayaw mong imbestigahan. If the evidence leads to Malacanang, nag-i-stop na. Wala na. Yung kanyang pinangalanan na tumanggap ng kickback. Adrian Bersamin and Secretary Pangandaman. Siya mismo ang nagsabi na walang tinanggap na kickback ang Pangulo. Ang tumanggap ng kickback, Adrian Bersamin and Pangandaman. Bakit hindi niya pinatawag? Wala lang. Wala na. So, good luck po, Senator Lacson. Sana mabawi nyo pa yung napakagandang imahe, legacy na naipundar nyo. Kaya lang kung hindi, sorry na lang. Dahil si Senator Marcoleta ang panalo sa labanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nga taga Anamogero, mag-atop na ni siya. Patuloy ko na. Karon naman nagyud sa pag-atop, so may nagyud siya nga atop kay kuha man naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30. 30 na ka. So kuan gyud. Unsa day inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora. Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan magyapon usahay bagsak ang presyo. Sa jud. Hinaut unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo.